16, banned. Liwanag po dito na talagang napuno na po dito ang China. No? Umpisa na ang matinding sigalot sa pagitan ng China at Pilipinas dahil sa kagagawan ng isang Commodore Ilong Ranger Tariela Buang Kadong. Damay-damay na talaga ito lahat. Yan ang sinasabi natin, na dapat na mag-ingat kayo dahil ang mga pinanggagawa ninyong walang kwenta ay madadamay lahat ng maraming Pilipino, lalo na po mga OFW. Nagalit na po ang China sa Pilipinas dahil sa ginawang resolusyon ng mga senatong na ikondina ang opisyal ng China dyan sa Chinese embassy. Lalo na po yung spokesperson at saka yung ambassador. Ngayon, gumanti po ang China. Ayan ang sinasabi ko sa inyo, resolution, kondina. Banned ang ilang opisyal ng gobyerno, mga local official dyan sa Kalayaan Island. Bawal na po sila pumunta sa bansang China, Macau, Hong Kong, at lahat ng sakop po nila. Patay tayo dyan. Ito na, Ilong Ranger, masaya ka na? Ako nga huy, nagtataka talaga eh. Kung itong si Ilong Ranger, galit na galit sa China, at itong mga tuta dyan sa Senado, galit na galit sa China, kabaliktaran naman ang galaw ni Lisa Baki. Ayan, close na close sila ng ambasador ng China. At pumunta pa ho sa Chinese New Year. Panauhing pandangal pa, anak ng kagwang. Hindi lang po si Tariela ang ginawang tanga ni Lisa dito, kundi kasama yung mga senador. Kagaya ni Kiko Waudagat, Hontivirus, Tuta Soto, at lalo na yung mga bubunistang, tanganistang loyalista ni Baki. Talagang nagiging tanga sila dito. Tingnan nyo naman, galit na galit kayo sa China, lalo ka na Tariela. Pero heto ho, yung amo niya, close na close, painom-inom pa ng alak. Ano naman tanga nila, no? Sila galit na galit, pero amo nila, close na close sa Chinese ambassador. Mga hunghang. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. Pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Bisdak, Historiador po. Pakisuporta po ang pangalawang YouTube channel ko. Pag-usapan natin itong anak ng kagwang pinanggagawa ng mga hinayupak na to, lalo ka na Tariela. Ang tanga nitong taong ito, sa totoo lang, sobrang bubo. Pareho kayo ni Kiko Matching. Ano ba pinaglalaban mo? Sarili mo? Gusto mo bang maging senador Tariela? Yung ilong mo, talo ka na dyan eh. No? Yung ilong ko, di naman matangos to, pero matindi talaga tong kay Tariela eh. Parang nakadapang palwa tong hinayupak na to. No? Makikita sa ilong ang kasamaan. Ayan, yung ilong niya ang sama. Yung ugali ang sama. Ito, kinundi na po ng China ang ginawa ng mga senador. Ngayon, hindi pa po doon natapos sa pagkundi na, may mga opisyal ng gobyerno na banned na po. Di na po sila makapasok sa China. Ang sunod nito, si Bangag. Sunod si Tariela, Tuta Soto, lahat iban kayong mga animal kayo. Dadamay lang kayo sa mga Pilipino, what if mga OFW? Lahat ng Pilipino banned din, patay tayo dyan. Umpisa na talaga ang dilubyo natin. Pakinggan natin ang balitang ito. Tinawag na political stunt ng mga tagapagsalita ng Chinese Embassy ang pag-adopt ng Senado sa resolusyon na nagkokondena sa mga pahayag ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas. Nako. Pero sagot dito ni Senate President Tito Soto, tila gusto raw silang patahimikin ng tagapagsalita ng Chinese Embassy. Nakatutok line si JP Soriano. JP? Ayan na, Chinese New Year, nandyan si Baki. Pero Mel, sa talumpati ngayon ni Chinese Ambassador to the Philippines, Ching Chuen, ay sinabi niyang panahon na para magkaroon ng mas seryosong dialogue ang Pilipinas at China sa gitna nga na hindi pagkakaunawa ng dalawang bansa sa South China Sea o West Philippine Sea. Sabay sabi Mel na let's sit down and talk, ani Ching. Pero sa panahong talumpati Mel, sinabi ni Ambassador Ching na hindi rin daw mag-aatubili ang China na pumalag sa mga anay patuloy na magkakalat ng fake news sa China. Ang talumpati ng Chinese Ambassador ay kasunod ng pag-adapt ng Senado sa resolusyon na nagkokondena sa mga pahayag ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas. Si Chinese Embassy spokesperson Chi Lungpeng manghang ang reaksyon sa Senate Reso na kanila raw tinututulan at mariing kinukondena. Tinawag pa niyang political stunt ang Senate resolution. Sabi pa niya kahit gaano karaming resolusyon ang ipasa ng mga mambabatas, hindi nito mapapahina ang kanilang paninindigan na labanan ng mga umano'y malisyosong kilos laban sa China. Sagot dito ni Senate President Tito Soto, tila gusto raw silang patahimikin ng tagapagsalita ng Chinese Embassy. Sinabi raw ng Chinese Embassy spokesperson na sinisindak ng mga senador ang mga Chinese diplomat habang ito raw ay walang galang naman kung makapagsalita laban sa kanila. Aniya, respect begets respect. Sinubukan namin kunin ang panig ni Ambassador. Stop muna tayo. Alam mo, Tuta Soto, hindi ka pinapatahimik. Buang ka. Bubo mo talaga. No? Hindi naman tayo pinapatahimik ng China. Ang huwag masyadong harsh, huwag masyadong mayabang, huwag masyadong mag-preempt na putang ina, gusto nyo ng gulo. Ang tanong dito, kaya ba natin sila? Buti nga ngayon, puro mga World War pa lang ang binibitawan, pero nakakatakot po yan.
Ngayon ay salita to salita lang, bangayan to bangayan, batikos to batikos, patamaan ng patamaan. Pero ito nga, gumawa na kayo ng resolution, hindi po nagustuhan ng China. Paano po yan? Gumaganti sa atin. Kaya ba natin yan? Alam nyo, mga senador, tumigil kayo sa inyong mga walang kwentang mga statement. Hindi yan nakakabuti. Dapat hayaan na lang natin yung Department of Foreign Affairs na magsalita upang hindi pa ho lalala ng todo itong sigalot natin. Kasi pag lumala ito, hindi na ito mapipigilan, maniwala kayo. Weak yung leader natin. At walang kwenta, walang alam. Yung foreign policy niya baluktot. Kaya tayo tinatamaan ngayon. Kasi yung kapitbahay natin, para bang nagpuprovoke tayo ng giyera, nagpuprovoke tayo ng kaguluhan. Alam mo, hindi yan nakabuti talaga sa atin. Kagaya yung mga senador, na mayroong mga statement kung ano-ano, layas, persona non grata. Hindi na kailangan yan eh. Ang kailangan na lang yan magsalita yung Pangulo kung anong sasabihin ng Pangulo. Kung tahimik ang Pangulo, tumahimik kayo. Ganun na lang kasimple. Meron namang Department of Foreign Affairs. Kaya nga may Department of Foreign Affairs kasi sila po ang may alam pagdating sa foreign relation eh. Sila ang may alam kung ano yung polisiya ng gobyerno international. Hindi yung tayo nakikialam kasi putang ina, mga senador lang naman kayo. Dapat ang inatupag ninyo ay yung paggawa ng mga panukalang batas. Sinagot yan. May statement, pakinggan natin. Ching ukol sa mga sagutan ni Soto at ng Chinese Embassy spokesperson, pero hindi siya nagbigay ng pahayag sa ngayon. Kabilang sa mga bisita sa nagaganap na pagtitipon ngayon si First Lady Liza Araneta Marcos, ilang ambassadors ng mga kaalyadong bansa ng Pilipinas gaya ni Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya. Tingnan mo ha, isipin mo, galit na galit itong mga tangang loyalista. Galit na galit si Tariela sa China, Tuta Soto, Bendalong. Tignan mo naman si Lisa Baki. Sarap ng kasama ang mga Chinese. Ang ambassador at spokesperson na pinapatamaan ninyo, kinukundinan ninyo, nandyan kasama ni Baki. First lady lang naman yan ni Bungit. Hindi ba ho masakit sa inyo ito, mga loyalista? Akala ko ba galit kayo sa China? Akala ko ba gusto ninyong makipag-away sa China, makipagbasagan ng muka, makipagbasagan ng ilong, at basag na yung mga ilong ninyo? Ano to? Hindi ba ho kayo dito nasaktan? Hindi ba ho ninyo naramdaman na kayo'y trinidor mismo ng First Lady ni Baki? Ni Baki, First Lady ni Bangag? Tangin na ako dito. Mahihilaw ang ipinaglalaban ko, nagalit ako sa China. Pero yung amo namin, yung puo namin, nakipagpasahan pa ng alak, anak ng kagwan. Kaya tuloy nga natin, oh. At pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ng Chinese Ambassador sa Pilipinas ngayong gabi. Let's sit down, let's talk, let's find ways to manage differences. So this year, the Philippines serves as ASEAN's chair. So both China and the Philippines, we all hope that we can speed up consultations on this, what we call COC, Code of Conduct in the South China Sea. So reaching that agreement would lay a solid foundation for managing maritime differences. Tingnan mo. Ang China, Mel, walang nabanggit ang Chinese Ambassador kaugnay sa issue ng Kalayaan Island Group o Pag-asa Island, pero sa kanyang speech, pinaalala niya sa mga bisita rito ang mga tulong daw na ibinigay ng China sa Pilipinas kabilang na noong COVID pandemic. At yan mo lang, Lit. putang ina, naningil na ang China, no? Naningil na talaga. Yan ang sinasabi, buti, hindi pa natabanggit yung mga tulay. Yan ang mahirap sa ating mga Pilipino, hindi tayo marunong makapag-appreciate ng tulong ng China. Maliwanag naman, nakatulong sa atin. Pero ang Amerika, ang feeling po natin, nakatulong ba ang Amerika sa atin? Hindi nakatulong yan. Sa ekonomiya, hindi nakatulong yung Amerika, imulat yung mga mata nyo. Lalo na yung mga anti-China na mga bangag na, gaya ni Tariela, imulat nyo po. Ikaw, Tariela, grabe na galit ka talaga sa China. Pero si Lisa Baki, tingnan mo naman. Grabe nakipagtagayan pa ng alak. Ito, mga bubunista, tanganista, para kasabihin nyo, fake news na naman tayo. Ito, inumin, nakahawak ng alak. Si Baki, ay wala pang pala dyan. Paano po yan? Ayan, ambassador ng Pilipinas at si Baki. Kaibigan naman pala pwede naman palang ganyan Bakit yung mga alipores ninyo galit na galit? Ayan magalit kayo kay Lisa Baki. Kami, di ba, nagkukomento lang kami about China, about sa pinanggagawa ninyo. Sinasabihan nyo na kami na pro-China. Paano po to? Si Baki na po mismo ang kaharap ng ambasador ng China. Pumunta sa Chinese New Year o paano to? Di ba pro-China yan? Yan tayo, pinagano lang kayo, pinagluluko lang kayo ni Lisa Ginawa kayong tanga. Kayo, manggagalaitin na kayo sa galit. Pakita ninyo yung amo ninyo, nakipagtagayan pa ng alak. Ito, pakita natin. Di ba kayo na traitor dito? Mga unga. Ayan Ayan ang sarap ng lakad ni Baki. Diyan patakbo-takbo pa ang anak ng kagwang Kasama ang mga chikwa. Ay, wala na, pro China. Pagalitan nyo si Baki. Tariela, magalit ka, kumadur. Bakit yung first lady? Naghawak ng baso. Wala pa pala silang baso dyan. Bigyan na ng baso yan. Tataga yan. Tingnan mo yung ambassador ng China. May hawak na ng alak. Pero si Baki, wala pa. Bigyan nyo. Ayan, binigyan na ng baso.
tagay na this. 谢谢大家，欢迎大家。然后呢，祝大家新春快乐！Wish you everyone a joyful Spring Festival. Happy Chinese New Year. May the year of the fire horse bring you prosperity, happiness, good health, and kongki patay. Mahig mabuhay sa inyong lahat. Ayan na, kung hip, 祝 patay na daw. 中非友谊稳步践行，万马奔腾，欣欣向荣。祝各位新年万事大吉！谢谢。谢谢，Cheers。 Sisi. Thank you. Oh, tagay na. Lisa Baki. Wala na, oh. Oh, paano na to, mga bubunistang taganista? Hindi mo kayo na-trader dito, Tariela? Ano na, Tarsila? Yung ilong mo, hingag na yan. Tangin na kung ako din, iiyak na, maglupasay na ako dyan. Ayan ang sinasabi natin eh. Galit na galit kayo sa China, galit na galit kayo sa mga Dinis vlogger dahil kami daw ay mga pro-China. 谢 Pero 谢 yung 大家 amo 的新 ninyo, 春祝福，请大家留步。 oh, oh. 下面有请非华商联总会代表上台，由景泉大使发放新春暖心包。 Now, may we request representative from FCCCII to be on stage for a photo with Ambassador, First Lady, and Undersecretary. Oh, nandyan pa yung mga undersecretary. Ano na mga tanganista? Oh, mga loyalista, mga dilawan, piglawan. Kundaynahin na ninyo si Lisa. Magalit na kayo kay Lisa ngayon pa lang. Kasi kayo galit kayo sa mga Dinis vlogger. Sinasabi ninyo mga pro-China. Oh, mga tagapagtanggol ng inchik. Pero ayan yung amo ninyo, oh, kaututang dila kay Numan Katagayan. Oh, ayan na, kinamusta na si Baki ng mga inchik. Kongkola, arere kongkola, abo chikim, keke. Iyak na, mga Talyanista. Yan ang sinasabi ko. Huwag magmayabang. Huwag magtanga-tangahan. Kung kayo, galit kayo sa inchik, pero yung amo ninyo, mahal yung inchik. Tingnan mo yung opisina niya dyan, watawat ng Chinese yan. Yung ipatay. Patay na kayo, mga animal kayo. Oh, takinumin. Huwag niyong sabihin na nire-respeto lang ni Baki ang China. Hindi. Kung nire-respeto mo yan, umalis ka dyan. Nagpakita ka lang, pagkatapos alis na kasama ka sa programa, kaututang dila mo pa, katagayan mo pa. Yan na nga eh. Yan ang sinasabi namin sa inyo. Oh, kung meron mga yung 谢谢各位 pro-China. 非华商联总会的代表。下面有请非华各界联合会代表上台，由景泉大使发放新春暖心包。 Now, may we request representative from FFCAD to be on stage for a photo. Tingnan nyo ha, hindi tayo nagalit dyan na nandyan si Lisa Baki. Kasi nga, yan naman talaga ang kailangan, makipagkaibigan natin. Pero kayo, kung nandyan si Marcolita, si Inday Sara dyan, di galit na kayo sa amin, oh. Kasi pro-China. Pero ito, kita mo naman, oh, uy, tanginong min. Ako sa akin, ako Tariela, oh, ano ka na, suko ka na sa laban mo. Wala kang kwenta. Pinaglaruan ka lang ng palasyo, ginawa kang tanga. Anong napala natin ngayon? O tingnan mo, yung resolusyon na ginawa ni Tuta Suto na ikikundinahin ang Chinese opisyal, puta, mas malala po ang sukli ng China. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Oh, talagang gagantihan tayo dito. Ito pakinggan natin. Basahin muna natin yung statement niya, no? Kasi hindi masyadong binasa ng balita, no, sa GMA. Bago yung pag-usapan natin, sino ba yung mga naban ng China? Yan ang mahirap sa inyo kasi hindi ninyo iniisip kung ano po ang kahinatnan ng ating bansa at lalo na mga OFW. Ang sabi po ng Chinese Embassy spokesperson Ji Linping, one more thing, no matter how many anti-China resolutions these people introduce, whether it's 10 or even 100, it will not in the slightest weaken the Chinese embassy's resolve to fight the malicious moves against China to the very end. Patay talaga. Yan ang sinasabi. Darating ang panahon na tayo ay makakaranas din ng kagustuhan ng mga opisyal ng gobyerno na baluktot ng pang-aapi talaga na todo. Wala pa namang pang-aapi. Ito yung nakakatakot kasi sinasabi natin, ginigipit tayo, inapi tayo, pero ang China, wala pa po silang ginawang pang-aapi. Ginawa lang po nila yung kanilang tungkulin o bago yung hingag. O, tingnan mo, ito pa. O, China, ito talaga, mataas na talaga ito na opisyal ng China. O, China, nagbanta sa ibang uniform personnel sa Pilipinas na nagkakalat nagkakalat ng maling impormasyon. Sino tinatamaan yan? Aba si Tariela. Wala na pong iba. O, paano na to? Kaya pa ba nating pahilumin yung mga galit nila? Hindi naman daw sila susuko. Putangin, ang laking bansa. Binangga ng putangin na kaliit, muta lang nila. Anyayabang natin eh. Sabi ko nga sa inyo, madali magyabang-yabangan, madali magtapang-tapangan, pero pag tayo pinatulan, bangag tayong lahat dito, panigurado. O, tingnan mo, may resolusyon yung Senado para kundinahin ang opisyal ng China. Paano yun? Tapos nagbanta kayo ng persona non grata, hindi nyo nagawa, no? Pero ang China, talagang nagban talaga sila. Naglabas talaga sila ng galit nila. O, ayan o! Yan ang sinasabi ko sa inyo, damay-damay na, di ba? O, tingnan mo, ito.
Chinese Embassy to Manila, statement by the spokesperson of the Chinese Embassy. Ito yung statement ng spokesperson. The so-called Kalayaan Municipality Council of the Philippines adopted resolutions in 2023 and 2026 declaring the Chinese ambassador to be persona non grata in the municipality. Kasi diniklara silang persona non grata yung Chinese ambassador ng Kalayaan dyan sa Palawan. Ito na sinasabi ko sa inyo. Based on the principle of reciprocity, the individuals involved in fabricating the said resolution are not welcome to enter China. Including Hong Kong ang Macau. Putang ino naman yan. Yan na. Yan ang mga tapang nyo wala kasi sa lugar. Ang yayabang nyo ngayon. Kayo rin. Kayo lang pala ang pwedeng magpersona ng grata. Gawin din namin. Ban kayo. You know, ang linaw. You are not welcome to enter China. Sino po ang mga taong ito? Baltasar is Alindungan. Maurice Philip Alexis Albaida. Nanlon Balbuntin. Nuni Sigapos. Roberto M. Asaido, Robert Lavan, Francis Polizon, Marilo Valis, Monico Abogado, mga abogado Eugenio Bitoonon, Hermoso Ornopia, Treseli, Sir John Malabayabas, malabang malabuhaya dyan, Kamatis, Arcel Benidan, Vicencio Milan, Alan de Deliusa, Mere Cristina G. Lagrusa. Ano yan? Bandadong. Yan pa lang ha. Sa susunod to, malamang si Tariela na band na pumunta sa Hong Kong at Macau. I-band nyo na rin. Si Baki, paano na si Baki? Kasi makachay ng buwang Bungit, lahat ng opisyal ng gobyerno, band na kayo pumunta sa Hong Kong at Macau. Ang problema dito mga kabista, kung ang mga Pilipino bawal na po talaga pumunta ng China. Kawawa tayo. Kaya ba ni Tariela bigyan ng hanap buhay ang mga Pilipino dahil sa kayabangan niya? Hindi yan. So ngayon, ito tayo ngayon. Ang sabi kasi ni Senator Alan Peter Cayetano, para hindi na lumala pa, humingi ka ng suri, buang kang Tariela ka. Di ba? Humingi ka ng suri. Para hindi tayo magka-problema. Ito, ayaw magsuri itong hinayupak na Tariela. Ang yabang nga, sarap sampalin Nanindigan si Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela na hindi siya magsosorry sa China matapos niyang gamitin ang caricature ni Chinese President Xi Jinping. Patay Tanong pa tayo niya, dyan. bakit parang pinagtatanggol pa ni Senador Alan Peter Cayetano ang China? Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Mr. President, if you look at the DFA, it was also telling Tariela, but not directly. It says It was saying, follow the decorum, Mr. President. Kung ganyan ang stand natin, then my staff now can show a meme of you. Mr. President, I am not from China. Why will they put a meme? Why will your staff put No, a it's meme? not about China. It's about decorum. You're comparing apples and oranges, Mr. President. Tensyonado sina Senador Alan Peter Cayetano at Kiko Pangilinan bago ipasa ang resolusyong kumukondena sa Chinese Embassy dahil sa mga pahayag nila sa ating mga opisyal kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Giit ni Cayetano, bastos si Tariela sa paggamit ng caricature ni Chinese President Xi Jinping. Dapat daw magsorry si Tariela sa China. Bagay na hindi naman maintindihan ni Tariela kung bakit nagalit ang senador sa isang caricature. Hindi ko na rin alam kung ano yung sasagot dito kay Senator Cayetano. Hindi ko ma-get kung anong gigil niya talaga sa caricature. Ginawa ito sa loob ng Pilipinas. Ang kausap natin ng mga Pilipinong estudyante sa setting ng eskwelahan. So I don't think that there is something wrong with that. Para sabihin, I violated diplomatic protocol. Bobo mo kasi. Ano natin? Alam mo, Tariela, ang tanga mo, hindi mo naintindihan talaga kasi sarado ang utak mo. Ang iniisip mo pa sariling interest. Hindi mo ba alam na nag-react na nga ang China Ginagawa mong kagaguhan, ginagawa mong kingko yung kanilang presidente. Hindi yan maganda sa foreign relation. Relasyon natin ng China at Pilipinas, ginagago mo Yan bang gusto mo? Tingnan mo, nabanda yung mga taga-Palawan. Opisyal ng Palawan dahil sa'yo susunod ikaw talaga iban dyan. Ang kitin ng utak ni Tariela. Hindi daw niya maintindihan bakit kailangan magsuri ni Tariela. Alam mo kasi Tariela, yung binibira mo, ay presidente ng Pilipinas, nagdeklara ka na ng digmaan, buwang ka. Pag ganyan binibira mo ng presidente, binibira mo na yung buong China. Hinahamon mo na yung buong military, Chinese army. Ang tanong, kaya ba natin yan? Sino bang binira mo? Di ba ho presidente ng China? Ano ka ba? Di ba opisyal ka ng gobyerno, Philippine Coast Guard ka, na ang ginagawa mo dyan ay puro panggagago? Ito yung hindi naintindihan ni Tariela. Simple lang naman ang kagustuhan ni Senador Alan Peter Cayetano. Kung hindi mo yan sinadya, na napalabas mo yung mukha ni President Xi Jinping, ginawa mong caricature sa harapan ng mga estudyante, ginago mo yung mga estudyante. Dapat humingi ka ng patawad talaga. Apology lang, simple lang Huwag mo nang ipairal yung kayabangan mo dahil yung yabang mo, hindi yan makakain. Yung yabang mo, hindi yan makapagbigay ng maraming trabaho sa mga OFW na mapauwi. Yan po yung punto dyan ni Senador Alan Peter Cayetano. Aminin nyo na nagkamali kayo. Ganun lang. Sabihin nyo hindi nyo sinadya. Huwag na po nating hintayin na magalit pa ng todo itong bansang China. Kasi presidente man yan. Di ba ang presidente ng China protektado ng mga militar ng China? O paano padalhan tayo dito ng mga misil?
Pabagsakan tayo ng mga missile doon sa ilong mo. Payag ka, Ilong Ranger. Pasabugan ka ng missile sa ilong mo para lalong sumabog yan. Ano lang ba? Isipin mo na lang yung kapakanan ng maraming Pilipino. Huwag mo lang isipin yung pansariling interes mo. Amo mo nga, nakipag-ututang dila sa mga chikwa. Umatin pa ng Chinese New Year. Nagtagay pa, tapos ikaw, tangina, ginawa ka talagang tanga ng amo mo. Yan ang point ko dyan. Kasi nga, ang hirap naman po dito kay Tariela kasi ang failing niya, tama siya. Mali ka, sir. Aminin mo na lang, sir. Mas naniniwala pa ako kay Senator Alan Peter Cayetano. Dahil siya may Department of Foreign Affairs. Kapitbahay natin yan malaking bansa yan. Pag ginira tayo dyan, ibahala ka sa kanyon. Ikaw na lang. Pani Tariela, bakit hindi muna mag-sorry ang China sa mga Pilipinong mangingisda at Philippine Coast Guard sa mga panghaharas? Nag-sorry na ba ang China sa pag-violate ng ating karapatan sa West Philippine Sea? Ngayon, kung pipilitin ako ni Senator Alan Peter Cayetano, yan ang tanong ko sa kanya. Na-compensate ba talaga ng caricature na yan ang ginawang pag-violate ng Chinese government sa ating mga kababayang Pilipino? I think it is for him to respond to this question. Alam mo, Tariela, yung bumbahan ng tubig diyan sa West Philippine Sea, normal po yan. Kasi nga, may inaangkin sila, may inaangkin din tayo. Di bumbahin nyo rin ng tubig. Huwag mong sabihin magsorry ang China sa inyo. Part nga ho yan ng trabaho nyo sa Philippine Coast Guard na magbantay diyan sa karagatan. Pag binangga kayo, di banggayin nyo rin. Pag binumba kayo ng tubig, di bumbahin nyo rin. Hindi yung puro dakdak, gawa ka ng di maganda laban sa presidente. Bakit ba yung President Xi Jinping ba nandun ba nung nagbumba sa inyo? Wala namang dyan si President Xi Jinping. Yan ay gawa talaga ng Coast Guard. Tungkulin nila yan. Tungkulin din natin. Hindi kung binumba ng tubig, bumbahin mo rin. Ang problema kasi, Tariela, pinuntarya mo na si President Xi Jinping. Ganun katindi. Malaki ang impact po yan. Hindi po yan maganda sa foreign relation. Ganun na pala ang mangyayari sa atin. Sige nga, meron siyang dito. Tuloy natin. Balik din ni Tariela ang hinahanap ni Cayetano na decorum noong ang senador ang dating Foreign Affairs Secretary ng Duterte administration. When President Duterte said a lot of things against President Barack Obama, the Pope himself, nag-red flag ba siya? Kasi sabi niya, wait, Mr. President, in accordance sa decorum to. Diba? But when we talk about China, because of the caricature that made Xi Jinping upset or whoever else in the Chinese Communist Party, ganito siya ka-passionate. Diba? Hindi ko yan maintindihan. Dahil bubo ka. Tingnan mo, sagutin natin yung pagmumura ni Tatay Digong na pamura sa Bishop, Obispo ba yun? O Santo Papa? At saka kay Barack Obama. Si Duterte yun Presidente yun, tanga ka. Ikaw, sino ka ba? Presidente ka? Wala part po yan ng foreign ni Tatay Digong, strategy. O di ba? Foreign policy strategy. Yan ang gusto ni Tatay Digong, magalit-galitan sa Amerika Pero kinaibigan yung China. Wala namang tulong yung Amerika sa atin. Presidente yun. Hindi naman kumador ng Coast Guard ang nagalit doon sa Amerika at naglabas ng caricature. May caricature ba nilabas si Tatay Digong? Laban sa Amerika at laban sa, ang tawag doon? Santo Papa? Wala naman Si Tatay Digong mismo ang nagsalita. Minura niya itong hinayupak na Obama. Tingnan mo, nakagin tayo doon, Tariela. Walang gulo sa China, binigyan tayo ng mga tulay. Ang daming tulong sa atin. Pati COVID-19, naalala mo, baka na-injectionan ka nga ho na nga sa COVID-19 Galing sa China, vaccine. Ang mahirap sa inyo dahil hindi po ninyo alam yung pinanggagawa ho ninyo. Ito yung problema dyan. Ito ako, palabas muna natin yung sige, tuloy muna natin konti lang. Tila, ipinagtatanggol pa raw ni Cayetano ang presidente ng China. When was the last time that Senator Cayetano stood up at sinabihan niya Chinese embassy, Chinese government, mag-apologize against sa Pilipinas? Did we even hear him say those kind of questions? Bago ang sagutang Cayetano at Tariela, una nang inimbitahan ni Tariela si Senador. Kaya lang, sagutin ko muna yung hinayupak na Tariela na yan, kabubo-bong kumador kang Ilong Ranger ka. Sana maband ka kasama si Bakit. Alam mo, pag binato ka pag nagbato ka ng bato, huwag mong i-expect na ang ibabalik sa'yo tinapay. Nabatuin ka ng tinapay, lumang tugtugin na yan. Kasi Tariela, ikaw yung nag-umpisa. Bakit sasabihin ni Senador Alan Peter Cayetano na mag-sorry ang Chinese? Hindi naman Chinese ang gumawa ng caricature. Hindi naman Chinese ambassador ang naunang nanggago. Ang naunang naghanap ng gulo. Ikaw! Nayupa ka. Sumagot lang yung Chinese ambassador. Nagbanta lang nga sila kasi nga masyado kang mayabang. Ngayon, mangiyak-iyak ka. Yan ang nakikita po natin dito. Alam mo sa akin, tama po yung stand dito ni Senador Alan Peter Cayetano. Kailangan talaga humingi ng sorry itong si Tariela. Alam mo kasi kailangan natin magkaroon ng tinatawag na diplomasiya na hindi po lalala pa. Ito ang ginawa ni Tariela, gusto pa niyang palalain. Gusto pa niyang palakihin ang isyo at gusto pa niyang mandamay ng ibang tao. Ito yung mga opisyal ng Palawan. Sino nag-uudyok dito na deklara ninyong persona non grata yung ambassador ng China? Malamang itong si Tariela. So ngayon sinuklihan kayo, bad kayo. Sa China, Macau, Hong Kong. Paano kung may kamag-anak kayo doon? Sa Hong Kong, sa Macau. Paano kung may kamag-anak kayong OFW? Di, natatakot na yung mga yun ngayon. Nanginginig na kasi yung kamag-anak ko, binad na ng China. Kapilido ko pangalan ko, baka mapagkamalan ako.
na ganito, di mapandin ako, baka mapadeport pa ako. Di ba yun ang nakakatakot dyan? Kasi nga ito, mayayabang masyado. Kaya tingnan mo yung Department of Foreign Affairs. May bagong tagapagsalita ba to? Tingnan nyo po Sabi dito, Department of Foreign Affairs calls for a calm, steady diplomacy. Putang ina, ang Chinese, ang Department of Foreign Affairs na nagsabi na steady. Sabi Foreign Affairs Undersecretary Teresa De Vega says that despite differences between the Philippines and China, there is a need to sustain communication and uphold professionalism. Yan ang pumunta rin yan sa Chinese New Year. Pakinggan natin yung Undersecretary. Engagements underscore the importance of communication and professionalism, particularly in a complex regional environment. We particularly value exchanges that are candid but respectful, firm but measured, and always guided by the shared responsibility we carry for regional peace and stability. While differences remain, it is important that mechanisms for engagement continue to function and that space is preserved for calm, steady diplomacy. As neighbors and as partners in many areas of mutual interest, the Philippines remains committed to engagement that promotes stability, mutual respect, and practical cooperation that delivers real benefits to our people. Correct. Mutual respects. Mag-usap. Kaya ako dapat itong Department of Foreign Affairs, ikaw Bongbong Marcos, dahil ikaw ang arkitekto ng foreign policy natin, sitahin mo itong Ilong Ranger na to. Pagalitan nyo po ito kasi pag hindi po ito pagalitan ni Bangag, lalala po ito at lalala pa. At ang tatamaan dito tayong mga Pilipino, ito sa akin galit ng China. Hindi na basta-basta to na mantakin mo ilan po yung naband ng China. Ang dami nito. Ilan yan? 14, tama? Yan, official ng 16 pala. 16, band. Yan ay local official pa. Paano na po kung darating ang punto talaga na i-band na ang ibang mga official, gaya ni Tariela. Sana si Tariela, sunod kang animal, kang Ilong Ranger ka. Wala kang kwenta. Tsaka i-band na rin yung mga political vlogger, nagalit sa China. I-band kayong lahat. At bawal na rin po kayo bumili ng Chinese product. Kayo, kalayaan, group of violence, tangina lahat naman ng produkto ninyo, puro made in China dyan Kaya dahan-dahan huminahon Kasi kung ayaw nyo talaga magpaawat, gusto nyo talaga ng gulo, kayo talaga yung mauna dyan sa West Philippine Sea, at pag naubos na kayo, tigil putukan na. Kaya sabihin na namin sa incheck, wala na si Bangag, wala na si Baki, wala na si Tarila, stop na, peace tayo. Yan ang magiging resulta dyan. Pero kayo, wala na, abo na kayo. Okay rin yun, para libre cremation. Bagsak yung unang missile sa ilong ni Tarila, boom! Basag na nga yung mukha, lalong babasag ang ilong yan. Na. Ito po yung mangyayari po. At alam nyo, ito yung isa sa sinasabi natin na ang buhay ng bawat Pilipino ay mahalaga. Pero ang buhay ni Tariela, walang mahalaga. Kaya po, kaya mo may ibubuga. May ibubuga, pulburon. Ito na, maliwanag po dito na talagang napuno na po dito ang China. Ginagawang tanga naman ni Lisa si Tariela. Ang galit ng China ay maliwanag na nag-umpisa na. Ano ang gagawin natin, Tariela?